Pagtalakay sa El Filibusterismo, Kabanata 6, si Basilio. Sa Kabanata 5, ipinakita ni Rizal kung paano gumagana ang kapangyarihan sa pinakamababa nitong antas. Isang kutsero ang pinarusahan, hindi dahil sa mabigat na kasalanan, kundi dahil may kapangyarihang magparusa. Sa Kabanata 5, hindi pinaglaban ang katwiran, hindi pinakinggan ang paliwanag. Ang mahalaga, may masunod. Samantala, sa Kabanata 6 naman, hindi na ang parusa ang focus ni Rizal, kundi ang bunga nito. Lumilipat siya mula sa taong pinarusahan patungo sa batang naiwan, mula sa panlabas na pangyayari patungo sa panloob na paghubog. Kung ang Kabanata 5 ay tanong tungkol sa katarungan, ang Kabanata 6 naman ay tanong tungkol sa kinabukasan. At dito inilalagay ni Rizal si Basilio sa gitna ng isang lipunan, hindi pumapatay agad, ngunit marunong mag-iwan ng sugat. Ang tagpuan at sitwasyon. Gabi ng Noche Buena, hindi sa simbahan, hindi sa pista, kundi sa gubat. Madilim ang paligid, tahimik ang daan, at nag-iisa si Basilio. Ang tagpuang ito ay hindi lamang lugar, ito ang larawan ng kalagayan ng maralita. Kapag may trahedya, wala kang babalikan kundi ang sarili mo. Sapagkat sa lipunang kolonyal, ang pagdurusa ay personal na problema, hindi pananagutan ng sistema. Balikan natin ang daloy ng pangyayari. Habang naglalakad si Basilio, bumabalik ang alaala ng kanyang ina. Ang sakit, ang pagkamatay, ang kawalan ng hustisya. May tumulong sa kanya, tahimik, walang pangalan, walang paliwanag. Pagkatapos, iniwan siyang muli. Sa karanasang ito, natuto si Basilio, hindi umasa sa awa, hindi umasa sa himala, pinili niyang mag-aral. Ang mga tauhan bilang larawan ng lipunan. Una, si Basilio. Si Basilio ay larawan ng kabataang mulat. May isip, may disiplina, ngunit walang kapangyarihan. Pangalawa, si Kapitan Tiago. Larawan ng elite na tumutulong kapag ligtas. May kakayahang magbigay, ngunit ayaw magbangga ng sistema. At ang pangatlo, institusyong pang-edukasyon. Ito ay larawan ng piling pagkakataon. Hindi lahat ng matalino ay tinatanggap. Ang mahalaga ay kung sino ang may basbas. Dito makikita ang malinaw na hati. Ang mulat ay nag-iingat. Ang tahimik ay nagtitiis. Ang may kapangyarihan ay nagpapatuloy. Mga simbolismo sa kabanata. Una, ang gubat. Ito ay simbolo ng lipunang walang proteksyon. Kapag wala kang yaman, doon ka ilalagay. Pangalawa, ang edukasyon. Ito ay simbolo ng pag-angat. Ngunit sa ilalim ng kolonyalismo, ito ay sinusukat at kinokontrol. At ang pangatlo, ang katahimikan ni Basilio. Hindi ito kahinaan, ito ay estratehiya. Sa mundong mapanganib ang magsalita, ang katahimikan ang paraan upang mabuhay. Malinaw ang paninindigan ni Rizal sa kabanatang ito. Hindi romantiko ang tingin ni Rizal sa kahirapan, hindi rin niya pinupuri ang pagtitiis. Ang binabatikos niya ay ang lipunang pinipilit ang mahihirap na maging tahimik upang manatiling maayos ang kaayusan. Kapag ang edukasyon ay ginawang gantimpala, ang kaalaman ay nagiging kasangkapan ng kapangyarihan. Sa panahon ng Kastila, ang relihiyon ang nagbibigay katwiran, ang edukasyon ang nagsasala, ang takot ang nagpapatahimik. Hindi kailangang ikulong ang lahat, sapat nang iparamdam kung sino ang pwedeng mangarap at kung sino ang dapat tumahimik. Ang kabanatang ito ay salamin ng kasaysayan, hindi likhang isip lamang. Sa puntong ito, tanungin ang iyong sarili. May mga pagkakataon bang pinili mong manahimik kahit may tanong ka sa isip dahil may takot kang mawala? May mga paniniwala bang nagsabing huwag na lang magtanong, sumunod na lang dahil ganyan talaga ang sistema?
At may mga pangarap bang inurong hindi dahil kulang ka sa kakayahan, kundi dahil mas ligtas ang katahimikan? Kung oo ang sagot, buhay pa rin ang mensahe ng El Filibusterismo, buhay pa rin ang mensahe ni Jose Rizal. Kung ang takot ang pumipigil sa ating magtanong, gaano nga ba tayo kalaya kung ang isip natin ang unang sumuko?